lulutuin natin mushroom o kabute adobo or mushroom adobo. Lalagyan din natin siya ng bell pepper. So, ito po ang magiging tanghalian ni Doc Willie. So, bakit natin napili itong mushroom? Kasi, marami po itong antioxidant. So, ito ang papakain natin kay Doc Willie ngayong tanghali. Ang mga isasahog natin. So, pinrepare po muna natin. Mainly, yung kabute at saka itong bell pepper. So, makikita nyo, makulay ito. Yellow, green, red bell pepper. Para sa ating adobo, meron tayong bawang, sibuyas. Ito pong sibuyas na dahon, mamaya na to, pang-ending na. At dahil adobo tayo, magtitimpla muna tayo ng suka. Kailangan gumawa muna tayo ng sauce. Hindi ba tayo mga Pilipino, masarap ang suka, lalagyan ng toyo para dun sa ating adobo. So, nilagyan ko na rin siya ng laurel o bay leaves. Yan. So, mga 1 kutsara o 2 kutsarang suka. Ganon din yung toyo. Okay, lalagyan natin ng toyo, suka. Babalang natin habang gumagawa tayo ng sauce. Ako po, naglalagay ako ng oyster sauce dun sa ating adobo. Kasi masarap din may oyster sauce yung adobo. Tapos, may konting white sugar. Adobo natin lagi masarap may white sugar eh. So, prepare na natin initially itong ating sauce para mamaya ilalagay na lang natin. Konti lang. Oo. So, konti lang yung sauce. Kasi ito, meron na siyang natural water. So, ang ganda ng ating mga bell peppers. Ayan, tignan niyo po. Napakagandang maglagay, do may kamahalan. So, nilagyan ko na rin ng bay leaf. Ito. Bay leaf is laurel. Laurel sa atin. Yan. So, dahil naggawa na tayo ng ating sauce na ilalagay mamaya. So, ibubuhos na lang. Pwede pong maglagay ng konting water pag gusto nyo. So, may nakahanda rin akong konting water para mas mabilis ibuhos. Kung gusto nyo may konting sauce. Tapos, yan. So, titikman nyo na yung ginawa nyong sauce kung okay na sa inyo yung lasa niya. Mamaya natin lalagay. Simulan na po natin ang paggigisa ng ating sibuyas at bawang. Okay. Yan. Bawang. At isasabay na rin natin yung ating mushroom. Yan. Sama natin sa paggisa. Hindi ba ang ating mushroom? Ako po, inuuna ko yung mga tangkay kasi minsan yan. Mas matagal maluto yung mga tangkay eh. Tapos saka natin ilalagay yung kanilang mga buo-buong laman. Yan. So, unahin natin. Ang bango. Yan. So, isama na nating igisa yung tangkay ng ating mushroom. Kasi mas matagal siya maluto. Okay. Yan. Lutuin muna natin. Ang maganda po dito sa ating mushroom, yung ating mushroom, marami siyang calcium, magnesium, phosphorus, copper, codeine, folate. Meron din siyang konting vitamin D at saka selenium. So, kung pili po kayo ng mushroom, katulad nitong pinili natin, mas gusto natin medyo dry. Yan. Gusto natin yung dry. Ayaw natin ng mushroom na malagkit na. Ibig sabihin, luma na yung inyong mushroom kapag ganon. So, gusto natin dry. Ang bango ah. Oo, mabango talaga yan. Tapos, ang kagandahan pa dito sa mushroom natin, yan. So, ako nga mas kinukuha ko yung tangkay. High fiber to. So, maganda to sa mga diabetes at saka sa puso. So, maganda. Marami din siyang antioxidant. Sabi nga ng National Cancer Institute, marami itong antioxidant. Tapos sa heart, dahil dun sa kanyang fiber,
maganda din siya. May vitamin C, may potassium, sabi nga ng American Heart Association, ito yung mga source of potassium. Okay din siya sa mga pregnant kasi meron siyang folate at saka choline. Marami rin siyang vitamin B para sa ating brain at nerves. Tapos, sa mga vegan, ibig sabihin yung mga tao na hindi gaanong kumakain ng mga meats, ito po ang magandang source ng selenium, potassium, iron, at saka phosphorus. Okay, so pag malambot na yung mga tangkay nyo, saka nyo na po ilagay yung laman. Okay. So, inilagay na ho natin yung laman. Yan. So, palambutin lang natin. So, dahil meron ng laman yung ating mushroom, yan, pwede natin siyang lagyan ngayon ng, mabilis lang pong lutuin ang mushroom. So, pwede nating lagyan ng paminta at saka yung sauce nung ating magiging adobo. Yan. So, haluin lamang. Yan. Parang di sayang yung ito. Lagyan na natin ng paminta. Siyempre, ang adobo masarap lagi. May paminta. Yung ginawa nating sauce, ayan, nilagyan natin ng dahon ng laurel o bay leaf. Tapos, ilalagay na natin yung sabaw para lalasa na siya. Yan. Ito ngayon yung magsisilbing pangpalasa dun sa inyong mushroom para maging adobo mushroom na siya. Hindi ba? Actually, mushroom, pwede nyo pong gawing mushroom sisig, panglagay sa pizza. Yung adobong manok at baboy, bukod sa itlog, ito pa ho yung pwede nyong idagdag doon. Actually, sa spaghetti, nagdadagdag din ako ng mushroom. Any lutuin, pork, beef, chicken, very versatile itong ating mushroom. Maraming lutuin na pwedeng lagyan ng mushroom. Ano pang benefits? Oo. So, napakaganda po sa may diabetes kasi nakakapagpababa po ng blood glucose yung ating mushroom. Tsaka mabilis lang siyang lutuin. So, ito na yung magiging gulay natin. Mabilis siyang lutuin eh. Yan, no? High fiber siya. Kaya nga maganda sa diabetes, maganda sa tiyan, maganda sa heart. Maganda pang pababa ng cholesterol kasi meron siyang beta-glucans. Ito na. Ang bell pepper naman mayaman sa vitamin C. So, ilagay na natin bell pepper. Yun pong green, siya yung unang pinipitas. Pag hindi nyo agad pinitas, nagiging yellow. At yung pinakamatagal dun sa vine, yan po yung pinakamatagal sa vine, yan po yung ating red bell pepper. Actually, ang bell pepper, pwede nga kainin niya ng hilaw eh. Kasi, nilalagay talaga sa salad yan. So, napakaganda ng ating lutuin. So, sana magustuhan ho to ng inyong mga anak. Kasi sabihin nyo, yan ang nilalagay sa pizza. So, may variety. Pwede ho, hindi pwedeng ginisa lamang. Pwede rin hong adobo. Ilalagay nyo po sa ref. Pagkabili ninyo, huhugasan nyo lamang ang mushroom kapag iluluto na. So, ayaw kasi nating maging malagkit siya. Gusto natin ang mushroom, firm siya. Firm and dry para tumagal dun sa ating ref. So, yan na po ang finished product. Kukunan na natin ng picture. Salamat po.